In this video, I want to share my 1 month postpartum. So, nabanggit ko sa last video na ang due date ko is November 21 to 25. So, nagpa-IE ako ng November 21. Wala pa din siyang progress. Then, last check-up ko is November 26, 2025. And doon na confirm na kailangan na talaga siyang emergency CS. Tapos, kinausap na ako ng OB ko na kung yung emergency CS ko daw pa or ino-normal or saan daw. Tinanong niya ako kung saan ako magpapa-CS. Then, bago yun, tinawag ko yung mother-in-law ko dahil kasama siya sa pagpapacheck up ko dahil napag-usapan din namin noon na in case na ganun yung mangyayari is di-decide kami na sa Lucena para mura-mura. Then tinawag ko siya, kinausap siya ng OB ko. Then napag-desisyon na namin, sabi namin sa OB ko na kung pwede isa Lucena na ako magpapa-CS. Pero sabi ng OB ko na in case na doon decided kami talaga na doon magpapa-CS ay walang pananagutan ng OB ko doon dahil hindi na nila sakop yun and hindi sila makakapagbigay ng any recommendation paper para na nagpapatunay na CS na ako. Then umuwi kami noon, napag-usapan namin na pupunta muna ng Lucena kasi pag tatanggapin doon is makakamura-mura kami. So umuwi kami sa bahay, nag-ready na ng mga gagamitin. Tapos yung sinabihan na rin yung sinama ng mama yung kapitbahay namin, si Nanay Mili at ang Ate Ame. Tapos sama-sama kami naggayak ng mga gamit, nagdagdag ng another gamit bukod yung gamit ng baby. Then ang papa is na kinausap na yung sasakyang patrol pupunta Lucena and 6 PM ng November 26 umalis kami ng San Juan. Then nakarating kami ng Lucena is 7 din. Yung pumunta muna kami ng emergency, doon na kami dumiretso. Then pagpunta ko dun sa room kung saan nagpapalista at i-check ka doon. Tapos tinanong ako kung doon daw ako manganganak, kung may check up daw ba ako doon. Sabi ko naman siya, pinagsabi ako ng totoo na dito po ako para magpa-emergency CS po and wala po akong check up dito. Sabi nung nurse doon na hindi daw ang hospital na yun ay hindi pupunta lang doon para magpa-CS na gustong i-CS. I-check pa nila kung anong findings ng pinaka-head ng doktor doon, ng OB doon. Then naghintay maraming mga nganak din, nakasabay ako mga buntis, din may mga dumating na mga nganak na talaga, so hindi priority na ako ang maasikaso. So umabot kami ng hanggang alas 12 ng gabi, ng hating gabi kakaintay sa ganung sitwasyon na tatawag, mag-iintay ka kung anong findings sa'yo. Then last na findings sa akin, naging finding, yung pinagawa sa akin is wala akong dala daw na katunayan na naiigahan na ng tubig or ng panabigan. Kaya magpapa-ultrasound pa ako, bibili pa ako ng gamot, pampabukas ng cervix ko kasi kaya masisias ako dahil hindi mag-open ang cervix ko kahit 1 cm at ang tubig ng panabigan ay naiigahan na. So, yun. Sinabi ko sa mama na ganun ang naging result ng sabi ng doktor doon. Then tinawagan na ulit ang patrol, yung sinakyan namin sa sakyan, bumalik kami ng San Juan. Then nag-decide na kami na kung aabot pa sa emergency ng hospital sa San Juan, kung pwede pa yung pinareserve na room ng OB ko, doon na lang kami. Then thankful and grateful, nakarating kami ng hospital sa San Juan alas 2 ng madaling araw. Mag-alas 2 ng madaling araw and buti na lang kasi wala pang pasok doon sa room na pinareserve nung OB ko, kaya pwede pa. And agad-agad binigay ko yung admission slip ko na binigay ng OB ko. Tinawagan nila yung OB ko agad-agad. Pinapilap ako. Agad-agad talaga yun, pakarating na pinapilap ako, tinanong pangalan ko, ganyan-ganyan. Tapos is, maya-maya binigyan ako ng hospital gown. Bihis daw ako. So, pakabihis ko, nilinisan yung part na kung saan i-CCS, kung saan hihiwain. Then, nilagyan ako ng swero, tinarokan ako ng konti ng mga antibiotics. Tinitingnan kung allergy ako. Then, maya-maya, kinuha na nila yung gamit ng baby, tapos may mga pinabili na sila sa kasama ko na magagamitin para sa yung ilan nagagamitin para sa pag-CS. Kinuhaan na rin ako ng dugo, tapos yung dugong yun pinadala dun sa doctors. Hindi ko alam kung bakit. Tapos ayun, pakapadala dun, pakabalik nila. Maya-maya sinakay na ako sa wheelchair, tapos dinala na ako dun sa operating room. Then nang nandun ako, bawal pala pasok yung sleepers, so tinanong ko yung sleepers ko, yung underwear ko, naka-hospital gown lang. Tapos is pinahiga na ako dun sa higaan para sa ooperahan. Then habang iniintay yung OP ko, ayun, may isang nurse dun na kausap ko. Tinanong ako kung bakit ngayon lang, sabi ko na nangyari, natin ako
naman yung nangyari. Then mga almost 30 minutes na kinokontak yung OB ko. Kausap ko siya, then nakahiga lang ako doon. Sobrang lakas ng aircon. Kasi medyo hininahan niya kasi nilalamig talaga ako, nangangatal ako. Pero sabi nila normal lang daw yun. Then, nung nakontak na yung OB ko, anong time na yun, nagpe-pray lang ako. Tapos, kinakabahan talaga ako kasi hindi ko alam yung mangyayari. Hindi ako aware sa mangyayari. Pero, thankful ako doon sa mga opera sa akin kasi mababait sila, mamahinahon. Talagang kakausapin ka nila para kumalma ka. Then, nung nandyan na yung OB ko, nung nakontak na, pinatalikod na ako, tinarokan na ako ng anesthesia, binaloktot ko. Then, yung nakikita ko lang sa Facebook na kung masisias pag na-research ko is yun yung na-experience pala talaga. And after nun, nawala na ng pakaramdam yung kalahati ng katawan ko, pero habang tapos dumating na yung OB ko, yung siyang mag-opera sa akin or maghihiwa, kinamusta muna niya ako, tapos kinuwento ko. Then maya nagsimula na sila, kinabitan na ako ng bago pala dumating yung OB ko, may nakakabit na sa habang hinihintay siya, may nakakabit na sa aking monitor para sa BP or sa heart yata yun. Tapos nakabila is may swero na. Tapos nung nandiyan yung OB ko, naturukan na ng anesthesia sa likod, tinakloban na ng kulay green yung half sa may half na ng body ko. Tapos walang pakaramdam yung kalahati ng katawan ko, pero gising pa ako. Narinig ko sila, parang pag yung mga ginagamit na then may minuto lang, narinig ko na yung iyak ng babe ko. Ganun pala ko narinig yung ayan na siya, ligtas, successful. Napathank you Lord talaga ako din. Yung ngiti ko hindi ko mapigilan. Tapos pinakita sa akin yung baby ko, yung palabas, pakuhad sa dyan ko. Ang laki niya, ang lakas na iyak ko. Hapogi na yan na hapogi. Tapos di ko lang ako ng tapos iba talaga yung parang nagalala naisip ko din. After nun, umiyak ka ng pampatulog yung suwero. Gawa na nakatulog ako. Tapos tinahi nila. Dinala na ako sa room ko nung natapos yung operation is na malayan ko na lang na pupunta na, yung groggy pa ako. Sakay na ako dun sa bed na dadalhin sa room ko. Tulak-tulak na nakakita ko yung mga ilaw. Tapos tinanong ko pa ako daw kung nasan yung baby ko. Then sabi nila nasa mother-in-law ko na daw. Nakita ko nga nung dumaan yung is nasa mother-in-law ko na nung dinadala na ako sa room. Tapos nilipat na ako ng higaan. Sa higaan ko binoto ko. Kasi wala talaga pakaramdam yung kalahating katawan ko, sumabigat pa ako, pinagtulong-tulungan nila ako. Nung nakahiga ako doon, nandun yung oxygen. Tapos yung swero nakapagod pa sa akin. Kasi nakahiga lang ako ng tubig doon. Tapos yung baby ko nasa mother-in-law ko. Tapos noon bawal pa daw kung gumalaw, bumangon o lagyan ng unan. Tapos bawal pa akong magsalita kasi baka daw mahanginan. Tapos noon sinabi nila sa mga kasama ko dun sa bantay ko na mga ngaligig ako, pero normal lang daw yun. Then nung nakatulog pa rin ako. So wala pa, groggy pa talaga ako nun. Tapos pero ramdam ko na nangangaligig ako. Pero yun, kinumutan naman nila ako, inisikaso nila ako. Then after umaga na nagising ako, nandiyan yung baby ko, tarag-tarag pa rin siya, di siya umiiyak kahit hindi ko pa siya mapadede. Buti na lang mabait siya, talagang tulog lang siya, wala pang dede. Ilang hours din yun, 12 hours yata. Tapos bawal pa nang kumain, hindi pa ako pwedeng kumain ni liquid, bawal pa. Nung mga 24 hours na lang siguro yun, ang unang ko is tubig at biscuit lang na Skyflakes lang yung kinain ko. Then ang utay-utay, naging malakas yung katawan ko na aday hapon siguro yun na kaya ko nang nagagalaw ko na yung nagkaroon ng pakaramdam ng kalahating ng katawan ko, nawala na yung anesthesia, pero hindi pa ako nakakabangon. Then nung kaya ko nang bumangon, binangon nila ako, nakaupo lang, pero hindi pa ako makakatayo agad. Ganun pala yun, akala mo hindi masakit pero may anesthesia pa lang talaga. Tapos may catheter pa ako, minomonitor ako ng nurse kada ilang oras, BP, temperature, then yung kung yung swero, naka-4 na swero talaga ako. Tapos yung oxygen, naman siya, after 24 hours is inalis na din. Then fast forward nung nakakalakad na, nakakaupo na ako, lagi nilang tinatanong kung nakaupo daw ako, nakaupo na. Minomonitor niyo yung catheter ko kung ano yung ihi siguro. Tapos nung tinanggal nung kaya ko nang humakbang, pero masakit talaga. So 2 hakbang lang siya siguro, tapos umupo na ulit ako. Ito napapadede ko na yung baby ko. Then tuloy-tuloy yung recovery naman ng katawan ko. 2 days din siguro kami doon kasi tanghali na kaming
nakalabas. 30 na ng, November 30 na kami nakalabas ng pahapon. Tapos, thankful ako kasi na, yung nagdadala ng pagkain doon kasi kala nakakain ako, nagluto pa talaga ng sabaw, na laging may sabaw at saka kanin dinadala doon, pero hindi pa naman ako nakakain at hindi pa ako pwedeng kumain. Nang nakauwi na kami, nang nasa bahay na, ibang iba pala talaga yung totoo pa din para talaga yung sinabi nila na akala mo may pahinga pa, pero after nun, hindi pala talaga. Bakbakan pala talaga agad. Yun, buti na lang malakas talaga. Naging malakas yung katawan ko. Kasi pag uwi namin, naalagaan ko na yung baby ko. Ako na nakakapagpadede ako ng nakaupo na. Then, ako na nakapagpalit ng diaper. Ako na nakakapag-alaga sa kanya pag uwi namin. Then, utay-utay, nakapag-adjust na rin. Pero hindi pala talaga ganun kadali na magsisink in sa'yo lahat. Nakakaramdam. Hindi ko alam kung kasama yun sa postpartum. Pero nakakaramdam talaga ako ng sobrang bigat, lungkot, ng sobra-sobra napakalalim na lungkot. Pero mangingibabaw pa rin talaga yung pagmamahal mo doon sa baby mo. Then, utay-utay, nagsisink in na sa akin, na-adapt ko na, nakakapag-adjust na ako paano siya alagaan, kung paano yung time at routine na ginagawa sa kanya. And thankful din ako kasi yung mga nakapaligid sa akin is super supportive na sa pag-aalaga. And nakikita ko naman na hindi lang ako yung napasaya ng pagdating ng little angel namin, at pati na rin ang side ng pamilya ng asawa ko. Dahil first apo siya, then utay-utay, okay na siya. Ang habebeng iyan. Ang habebeng iyan. Bago dahil kapag break time, Tilig na tilig para naman lang makita ang kanyang habebe. Nang watang Then, yan, sa pag-uwi niya after ng work, meron na siyang pupuntahan ilong kaya, agad ang ilong. na Yung ilong diretso niya yan. sa baby niya para Kapugi naman usapin. ng kapugian. halik-halik kahit sa lang, sa gloves, kasi hindi ko siya pinapahalik ko ng balbas ng mga hair niya, nagkaka-rashes. Then fast forward, nang buhusan siya or yung gawin yung buhos tubig is sa December 21 para pagbinyahe kasi uwi na ng Quezon after ng New Year. Ayun, kapaghanda naman at naging maayos at nairaos naman yung buhos tubig niya sa mga ninang at ninang. Kasi ninang is yung best friend ko. Umuwi pa siya from Pumunta pa siya talaga doon ng malalagyan. Yung iba naman is